Sa New Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas, pansamantalang mananatili si dating Senator Bong Revilla at mga kapwa-akusado sa kasong graft and malversation kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Agad namang naghain ng motion na ang kampo ni Revilla na sa PNP Custodial Facility makulong ang senador dahil sa issue ng seguridad. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City, pansamantalang mananatili si dating Senador Bong Revilla matapos maglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ang naturang kaso ay walang piyansa. Kasamang dumating ni Revilla sa Sandigan Bayan ang kanyang asawa na si Cavite's 2nd District Representative Lani Mercado Revilla at kanilang mga anak, kabilang na si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla. Kaugnay ng return of warrant kung saan humarap si Revilla sa korte, nagbusyon ang kampo nito na sa PNP Custodial Facility ma-detain ang dating senador dahil sa issue ng seguridad. Natatalakayin sa isasagawang arraignment at pre-trial sa Biyernes. Protect him also, not for anything but it's for security reasons, for his safety. Maybe the courts can take judicial notice that there have been a lot of gang-related activities in certain confinements that if he would be placed there without the proper protection, he would be placed at dire risk. Siniguro naman New Quezon City Jail na magtatalaga ng karagdagang personnel para sa seguridad. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Chief Inspector Jerex Bustenera, sasailalim muna sa mandatory medical quarantine para sa mga PDL ang mga akusado nang hindi higit sa 7 araw. Saka isasama sina Revilla sa general population ng kulungan. Bago tuluyang umalis ng Sandigan Bayan, binigyan din ni Revilla na inosente siya sa nasabing kaso. Maraming salamat po sa nagdadasal para sa akin. Malinis po ang aking konsensya. Dagdag pa ng kampo ni Revilla. It's not an admission of liability. So, hindi niya tinalikuran ito. And nag-surrender siya upang harapin ang mga paratang laban sa kanya. Bail was posted for the graft and grab practices. I'm not sure, I think it was around 90 more or less. Yeah, at the moment, I believe it's already been signed. It's been processed. Para naman sa anak ni Revilla na si Representative Jolo Revilla, siyempre nalulungkot kami. Pero nire-respeto namin yung mga institution. And yun lang muna. bukod kay Revilla, naiharap na rin sa korte ang 4 pang akusado na pawang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Kabilang dito sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Engineer RJ Domasig at Juanito Mendoza. May 2 pa na hindi na ihaharap sa korte, ang mga akusadong sina Cristina Pineda na nahuli sa Baguio City at Engineer Emelita Huwat na nananatiling at large. Samantala, tumayong witness naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa isa pang flood control project case sa Nauwan Oriental, Mindoro. Naniniwala si Dizon na matibay ang kanilang ebidensya sa umano'y substandard na proyekto. At kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. So may kumpiyansa tayo sa ating justice system, may kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakonsabahan. Dagdag pa dito, nagpatotsyada rin si Dizon kay Curly Discaya. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. No? Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi, sila pa ang ninakawan. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.